Isa rin sa mga lubhang sinalanta ng bagyo, ang Pasig City. Nakakapahuli na ulit sa hirap yung pamilya ko sa ngayon ako Saka yung anak ko. Ilang taon na po yung mga kamag-anak niyo ngayon? Isang 13, isang 20. Saka yung 3 taon mula. Hanggang hindi pa ako nakikita. Ngayon wala pa. Bakit hindi na kami papansinin doon? Hindi kasi nila pamilya yun eh. Hindi naman dapat gano'n. Kaya kinukuha natin yung mga nandito sa daanan kasi ikiniklear natin yan dahil pagka may masagasaan dyan lalong disgrasya. Malapit lang dalhin sila eh. Yung mga matatanda. Emergency na nga eh. Kami sa mga pamilya rin Whatever employee. Sagutin niyo kami nandito. Alam, mga tao yan na andun. Ano mo lang? Lalakay po kayo kuya. Sige, okay. Sakay tayo ngayon sa isa sa mga life raft na ginagamit para makapag-rescue ng mga stranded na residente. Kung mapapansin nyo ay bahang-baha po ang lugar na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos na may 4 na dekada, ito po yung Ortigas Extension na ngayon lamang nakaranas ng ganitong pagkabaha. Mula dito sa pwesto natin ay makikita nyo yung mga tao na hindi na makatawid, pero may mga nagsusubok pa rin tumawid sa kabila ng mga advice ng mga otoridad na delikadong maglakad dahil sa current sa ilalim ng bahang ito. Okay lang ho ba kayo dyan? Oh? Pagkain wala pa? Tubig meron kayo? Nakatawag pansin sa akin ang ospital na ito. Ayon sa doktor na kinakausap, nanganganib na raw maubos ang supply nila ng pagkain at tubig. Kasi nag-accommodate kami ng more than 500 stranded na people. So yung food and water supply ng hospital na bigay namin sa mga stranded. So compromise yung patients namin. Bukod dito, may pasyente raw silang buntis na kailangan mailipat ng ospital dahil masela ng kondisyon nito. Kaya nakipag-ugnayan kami sa rescue team ng PNP Special Action Force. Isa si Joy sa mga pasyente sa Mission Hospital dito sa Ortigas Extension. Kinailangan siyang ilikas ngayon dahil pumutok na yung kanyang panubigan at medyo premature yung kanyang baby na dinadala ngayon. Kaya dadalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Nilikas siya ng mga tauhan ng Special Action Force. Paano yung gamot na para sa'yo? Wala na. Kung manganganak ka doon, hindi kakayanin. Wala na po. Pati po yung ini-inject sa akin ng antibiotic, wala na rin. Kaya, Kaya lilipat na po. Kasi para daw po yun sa baby. oo. Pagdating sa Pampang, sinalubong na kami ng mga tauhan ng Red Cross. Maibit yung likod. Pagdating sa ambulansya, kinunan agad siya ng vital signs bago isinugod sa pinakamalapit na ospital. Cameraman, o, pasasagi ka. Ayon sa Pag-asa, hindi nila inaasahan ang malawakang pagbaha na dala ng bagyong Ondoy. Alam mo, yung bumagsak na ulan, yung dami ng ulan na tumama dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, ito ay hindi nangyayari taon-taon. Sa katunayan nga, ano yung sabi natin, na yung existing record, yung greatest 24-hour rainfall here in Metro Manila, nangyari yan ay noong 1967 pa. Kaya yung sinasabi natin hindi natin nalaman, talagang hindi natin pwedeng malaman na ganun pala karami. May early warning system naman daw ang kanilang ahensya tulad ng Doppler radar. Ang problema, 3 unit lamang ito. Sa Oktubre darating ang karagdagang equipment. Itong Doppler radar ay pwedeng magbigay ng impormasyon na makakatulong sa ating mga forecaster na magsabi kung gaano karaming ulan ang pwedeng bumagsak sa isang lugar. Ayon sa NDCC, mabilis daw ang naging pagresponde nila sa nangyaring malawakang pagbaha.
Actually, hindi po natin pwede masabing mabagal ang response. Mabilis po ang response, kaya lang naantala dahil marami pong nakaparada sa gitna ng kalsada, hindi makapasok yung mga sasakyan na truck, yung mga boats. Tapos bukod po doon, masyadong tumaas na yung tubig at hindi na talaga makapasok yung mga rescuers natin. Pero di nila itinanggi na dumaranas ng kakulangan sa mga gamit at supply, lalo na sa mga panahong tulad nito. Normally, sanay ang NDCC tumulong sa isang probinsya, 2 probinsya o 3 syudad. Pero bigla hong nangyari, lahat po ng syudad sa Metro Manila at saka yung mga probinsya sa malapit sa Metro Manila, sabay-sabay na nangailangan ng mga kagamitan, ng mga katauhan. So, doon po tayo na overwhelmed. Maaaring solusyon daw dito ay ang pag-ukol ng pansin ng mga local government units sa kanilang mga nasasakupan. So siguro ang pinaka-importante sa susunod na ang mga local government unit na siyang tumatayong ama ng disaster management sa mga komunidad, dapat mag-invest din sa mga disaster management tools and equipment nang sa ganun, pwede ho tayong magsanib o magsama ng puwersa at para sa ganun hindi ho tayo mahirapan ng ganitong nangyayari sa atin. Ganito rin ang nakitang pagkukulang ng Center for Disaster Preparedness, kaya naging matindi raw ang impact ng Bagyong Ondoy. Dapat daw kasi sa community level pa lang, mayroon ng paghahandang isinasagawa. Yung sabi natin dito, ito mas yung preventive. Panahon ng tag-ulan, may mahanda na tayo na ang bawat pamilya ay alam na ang gagawin kapag panahon ng tag-ulan. Hindi na natin inaasa sa iba, tapos susuportahan yon ng Barangay Disaster Preparedness Plan. Na kung saan may malinaw na plano ang barangay kung ano ang gagawin sa mga pamilya o sa mga apektadong pamilya na nasa kanilang barangay at suportado ito ng Municipal Disaster Coordinating Council. Dapat din daw dagdagan ng mga kagamitan, sistema at polisiya sa disaster management ng pamahalaan para mas epektibo itong maipatupad sa panahon ng kalamidad. Kitang-kita natin yung kahinaan ng ating early warning system, na kung tayo ay may isang mahusay at malino na early warning system, sana ay nabigyan natin ng babala ang mga tao at nakagawa din ng kaukulang paghahanda yung mga tao. Mabuti na lang at nangyari itong malakas na pag-ulan na to, itong flash flood na to, ay araw. Just imagine kung nangyari ito ng gabi, siguro napakarami ng namatay na tao. Ayon naman kay Attorney Eunisanio ng Ateneo School of Government, dapat na raw baguhin at dagdagan ang kasalukuyang batas na PD 1566 o batas nagtatakda sa pagbuo ng pambansang programa sa community disaster preparedness dahil di na raw sapat ito. Kasi titingnan po natin the way we respond to disasters is kung may disaster or kalamidad lang, saka lang tayo nagre-responde. So, we need to shift from disaster response and preparedness to disaster risk reduction and management. Malaking tulong raw ang panukalang batas ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2009 sa panahon ng kalamidad, pero matagal na raw itong nakabinbin sa Kongreso. Yung mga local governments din po ay mapapacilitate ang kanilang access to resources. Not only in times of emergencies, kasi mga resources na to, they could utilize these resources in preparing or anticipating disasters. Ilan sa nakapaloob din dito ay ang automatic price control na interest loan para sa mga biktima, parusa sa mga mananamantala sa panahon ng krisis at mga opisyal ng gobyernong mapapatunayang hindi tumutugon sa pangangailangan ng mga nasalanta ng kalamidad. Gusto ko lang linawin na ito pong Disaster Risk Reduction and Management Act, hindi lang po kinakover ang natural disasters, kundi human-induced and man-made disasters din. Napapaloob din po dito. There are areas downstream ng river na merong river accretion that has significantly constricted the river. That could possibly then create a backwater all the way upstream.